Marami kasing may mga balita na stress, may mga maraming pagkakautang, may siyempre problema niya siguro sa dating financial, din sa dating niyang karelasyon, things like that. Actually, mahirap mag-conclude, mahirap magbigay ng salita sa inyo na, di ba? I hope you understand na ganun talaga. But, konting na lang, it's a matter of hours siguro. So, ongoing pa rin yung pag-imbestiga natin, ongoing pa rin yung pag-gather natin ng mga evidences, kung ano talaga ang nangyari dito sa natagpuang abandoned vehicle katon. Sir, can you give us a timeline? May timeline dito, sir, from the moment na may gumawa, hanggang sa matagpuan sila, and going to the Yeah, at around 2 p.m. yesterday, merong nakakita doon sa sasakyan at nung sinilip, may nakitang tatlong tao. So immediately, nireport ko sa ating kapulisan at nag-responde agad. First responder secured the crime scene immediately, then we requested yung SOCO. Then nung na-confirm natin na ito yung may mga tao talagang nasa loob ng sasakyan na patay na, we immediately conducted the interview, then inanap natin yung mga huling kausap, huling kasama niya, then immediately nag-conduct na rin tayo ng CCTV backtracking, forward tracking, and everything. Sir, kung sa backtracking, sir, saan mo na yung yung bago siya natagpuan? And ano po yung relationship ng mga victims? Bago nangyari ito, initially nagpunta siya doon sa bahay ng magulang niya sa Angat. Kumain pa sila doon, then kausap niya yung nanay niya, then binigyan pa ng pera itong mga magulang niya. Then mga before 5 p.m. umalis na sila, pabalik na dito from Angat going back to San Rafael. Then yung driver niya, idinrap na niya, actually kaibigan niya to, nagpa-drive lang siya, idinrap niya doon sa bahay. Then umalis siya ulit. During the backtracking, nakita namin na bumalik siya ulit doon sa road na yon. Kung didiretsuhin mo kasi yon, papunta ulit doon sa kanila yon, sa Angat. So at around 5:30, yun yung huling wala nang sumasagot sa cellphone. Sino mo yung kausap po ng victim ko sa family members po? Hindi lang yung sinasagot. Marami nang tumatawag. Siyempre, tinatanong kung nakauwi na, tinatanong kung nasa na, so wala nang sumasagot. Sino po yung Yung magulang niya, yung best friend niya, at saka yung kasama niya. Ang natanong niya kung nakauwi na siya. Kaya yung RD, ang hinala ng mga tagbarangay, parang iiwan lang daw sa sasakyan, patay na yung mga future para po hindi nang doon pinispo. Sa investigasyon ng polis, ano po ang malaman sa inyo? Continue pa rin yung pag-imbestiga natin. No? Of course, SOCO ang makakasagot niyan kung anong oras mo probably patay na sila. Yung mga trajectory ng mga bullets, then yung mga evidence na nakuha natin sa loob ng sasakyan. So, we're still waiting for the result coming from the SOCO. And magiging form part basis yan namin doon sa pag-iimbestiga natin. Gusto ko sa update ng tagbar, hindi na kasi kayo po sa dir, pero ano po ang mga nakita sa kanilang katawan? So, it's not yet official, no? Yung based lang doon sa pagkakita natin, of course, sa ilalim pa yan sa autopsy, no? Yung mga visual na nakita natin is may gunshot wound sila. Saan, sir? All of them. Sa temple. All of them sa temple, RD? Yes. Sir, Black Canada. Ang na-recover natin doon sa crime scene is Taurus 9mm, yung maliit lang na baril. Then kinuha natin yan, may na-recover din tayong fire cartridges, then meron din tayong islam na nakuha. Sir, doon sa pinag-iwanan, may islam doon? Yes, doon mismo. Sa pinag-iwanan? Sa loob ng kotse. So, tatlo ay RD, tatlo lang, or more than 3 rounds lang na na-recommend? Tatlo. Sir, yung POI? May mga tinitingnan tayo, no? Na POI, siyempre mag-backtracking, sino yung mga nakausap, sino yung mga ka-dealing, sino yung mga nakasama. Please bear with me kung hindi ko pa may divulge kasi ongoing pa yung ating follow-up. But as soon as maging maliwanag na to, you will know. But more or less, ilan? Kung saan ilan? What possible? Hindi ko pa rin masabi, no? Kasi magre-rely kami doon sa findings ng SOCO. RD, yung mga sasakyan na recover, do they match doon sa... Ongoing pa yung pag-crossmatch, no? Ongoing pa yun. Have you contact already dyan, Des, kung ang balik is licensed? Or is Yes, verify na tayo kahapon, no? The gun na natagpuan doon sa crime scene inside the car is nakapangalan kay victim, yung babae. I'm sorry, can you just at least know a little background of po ka ng victim? Why does she own a gun? Ano po ang kanyang background? The victim is graduate of accountancy. According to them, graduated summa cum laude. Pero hindi pa siya naka-take ng CPA exam. Right now, she's working sa US-based company online as bookkeeper. Sir, kailan siya ng gun? Bumili daw kasi pang-protection sa sarili niya. Sabi ng mga kapamilya. Maraming Des, siyempre walang tinanong kasi this is the mother of 2 kids. Actually, meron siya dating, the father of the child is, meron siyang kalibin dati, pero hiwalay na sila. But they keep in touch from time to time.
Kasi siyempre gusto rin makasama ng tatay yung mga anak niya. Pero nandito lang din sa Bulacan. Yes, nandito lang din. At kasama po ba siya sa inyong tinatawag? Yes, Nag-record na po siya. yes. So, if you are able to tell us, ano po ang nakuha po ninyo sa kanya? Pwede niyo na po siya. Patuloy, siyempre normal naman na yung mga pwede nating tanungin, malalapit sa kanya o kung may mga nakausap siya previously, tatanungin natin, imbitahan natin na para to shed light kung kasan sila ng mga time na yun. Basic So, isa siya sa hindi natin pa makonsider na POI. Isa lang siya sa ngayon sa mga tinatanong natin, in-interview natin. Kasi pag sinabi mong POI, may something ka na. So, we just invited him. Baka may alam siya na kagalit o kung ano man yung dati niyang kaibigan. Record Si Victim? Yes. Yes. So, po yung nagpapas and Yes. So, already naman natin, tinatawag ko ang ex-live-in partner, ganun sila consider as POI. Oh, wala pa tayong kinukonsider na POI, ha? Wala pa. Pag lumabas tong SOCO examination, yan. Pwede ko nang may mamanggit na ako sa inyo. Pero ngayon, hindi ko pa masabi kasi yun kasi ang isang magiging basis namin. So, RD, clarification. May POI na po. Wala pa. Okay. RD, sorry, we understand going pa rin po, pero hindi naman ang police, dapat pa kayo nag-iimbestiga. Please, shut this, share this. May sinusundan tayo, lead. May sinusundan tayo, lead. So, may pumatay sa kanya. Hindi ko pa rin masabi. Anong lead, RD? Anong lead? Marami kasing may mga balita na stress, may mga maraming pagkakautang, may siyempre, yung problema niya siguro sa dating na financial, sa dating niyang karelasyon, things like that. Kasi mahirap mag-conclude, mahirap magbigay ng salita sa inyo na, di ba? I hope you understand na ganun talaga. But, konting na lang, it's a matter of hours siguro. So, ito yung RD sa kinikinig ng kasi kung hindi may depression yung mother, dahil may financial problem. Kasalukuyang sinusuri yung mga cellphones na nakuha natin. At as soon as makuha namin yung result, we will let you know. RD, is there any sign doon sa conversation po na yung nakapasa na it was probably that month, yung post ng ganyan, may depression siya o something, like, Hindi ko pa nakita yung content. Sinabit namin for forensic examination, the cellphones, and antayin namin. Within the day. so, kaniligan ng the isang possibility is suicide. Is that one? Sa angle mo? Hindi ko pa masagot. It will depend on the result of the SOCO test, SOCO examination. Doon kami magbabase. But the vehicle was still going towards that area around that time. Okay, around 5, 5:10, 5:20, then around 5:30, hinto na doon eh. At ang mother ang nag-drive. Yes. Pero, nung naghiwalay sila nung driver niya, nung binaba niya yung driver. Pero hindi rin natin masabi along the way, baka may sumakay. We're still investigating. Pero yung last scene po, nabuhay yung mother at yung mga bata na kasi nasa tracking nyo sa CCTV RD, was the mother the one driving going towards that barangay? We presume. Kasi binaba na niya yung nagdadrive sa kanya eh. Binaba niya, sinatid niya sa bahay eh. So, may pupuntahan pa daw, siya na lang daw mag-drive. Then, So hindi nakita sa CCTV RD kung may nag-drive o kung yung mother mismo? ang nakita lang namin is yung pagbaba nitong driver. So, we assume na siya na yung lumipat dun sa nag-drive. Then, nung nakita namin, papasok na ulit siya ng Biola Highway. RD, pinatawag niyo po yung relatives or Kasi kausap, they were here last night. Kausap namin lahat, mga kapatid. And then, pinuntahan din yung magulang nila sa Angat. We engaged them. We're giving them update from time to time. Did they mention na kung nagkaawalan ka kayo or nakawag? May mga nabanggit na probable reason, pero hindi ko po muna mabanggit sa inyo. Titingnan pa namin yung mga angulo. May mga angulo tayo tinitingnan eh. Okay, thank you.